kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 4:04. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Teo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a Wednesday, Miyerkules, Agosto 16 at welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. At maliban sa akin ay makasama natin sa ating programa ang Undersecretary for Plans sa Public Affairs and Communications Department ng DILG, ang magaling rumampa sa fashion show sa Malacanang, Yusek Margarita Gutierrez. Good afternoon, Yusek. Magandang hapon po, Lakay Deo, at na-miss kita last week. Oo nga po. At magandang hapon, Pilipinas, at sa lahat ng nakikinig at nanonood on-air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan at magaling magrampa na handang paglingkuran at pangalagaan ng ating mga mamamayan. At bilang bahagi ng mas malawak na paghatid ng mga balita at siyempre serbisyo, ang DZRH po ay live. Live po ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. At para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya or suggestions, tayo rin po ay naka-live at pwede nyo kaming mapanood sa DILG Philippines official Facebook page. Kumusta ang fashion show sa Malacanang, Yusek, ha? Masaya naman, pero mainit. Mainit ba? Sobra. Aba, ang gagaran ng mga gown ninyo, ha? Gagaling nyo palang rumampa, ha? Ikaw ba ang director doon, Yusek? Hindi, sir. Si Director Robbie Carmona. Oh, gagaling, ha? Pagandahan ng mga gown at galing ng rampa, fashion show. Magaling si Michael Deva. Magaling gumawa ng mga talaga. Congratulations sa inyo, Yusek. At tumungo tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG, Yusek. Correct ka dyan, Lakay Deo. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayan ang latest news and happenings sa aming ahensya. Ay, marami. Marami. At sa ating balita at aksyon sa DILG, kumulang 6,000 runners at advocate runners ang nakisa sa Buhay Ingatan, Drogay Ayawan Bida Grand Launching sa Maasin City, Southern Leyte noong Miyerkules. At kasabay ng selebrasyon ng 23rd Cityhood ng Maasin City ay nagpahayag ang DILG ng agarang kolaborasyon ng mga local government units, national government agencies at iba pang sektor para sa BIDA program upang tuloy na masugpo ang illegal na droga. At sa ibang balita naman, inilunsad ng DILG nitong Sabado sa SM Mega Mall Cinema ang screening ng Buhay Ingatan, Drogay Ayawan, Bida, Anti-Drug Advertisement Video.
Ito ay upang ihatid ang mensahe ng Bida Campaign sa mga moviegoers at hikayatin sila na makiisa sa laban ng pamahalaan kontra iligal na droga. Mapapanood ang Bida infomercial sa 74 na SM Cinemas branches nationwide. Wow, maganda yan na Yusek, ha? Ayan effective na medium para palala natin mahaba na iwasan ng droga. Samantala na ipag-ugnayan na ang Department of Interior and Local Government sa Commission Election sa COMELEC para naman sa paghahanda ng mga bagong barangay sa Taguig. Nako, eto na. Ang barangay election sa October 30, 2023. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, sumulat na sila sa Supreme Court para sa guidance ng implementasyon ng addition bilang respeto sa mga apektadong mga barangay. Samantala, mayroon umanong transition na teams. Ang DILG na siyang tututok sa territorial change. Binigyan din naman ng kalim na sa territorial supervision lamang nakatuon ang DILG, pero ipauubayan na sa korte ang usapin pagdating sa karapatan at obligasyon sa mga apektadong mga properties. Super hot topic ngayon yan. Ay, sinabi mo, Yusek. Yung umaga naming inaayos yan. Last week pa yan. Sa ibang balita naman po, nanumpa na bilang mga miyembro ng Philippine National Police, PNP, ang 102 mga 102, okay, para klaro, ng mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa Police Regional Office, Bangsang Moro Autonomous Region Headquarters sa Parang, Maguindanao del Norte. Sa oath-taking rights, tinawag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang mga bagong kapulisan na best of the best na pumasa mula sa 11,000 aplikante. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang mga bagong pulis ay sasailalim sa 1-year basic recruitment course at 6-month field training program. Pagkatapos ay bibigyan sila ng temporary appointment status at idedestino sa Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region. Maganda rin yan, Yusek, ha? Abay, ating mga kapatid na dati ay nasa underground sa MNLF at MILF. Abay, napabilan sila sa hanay ng Philippine National Police. Very proud moment for us yun, sir. Yes. At congrats at good luck sa ating mga bagong pulis mula sa hanay ng MILF at MNLF. Samantala, hinikayat ng DILG ang mga probinsya, lungsod at munisipyo sa pagpapatayo at pagtiyak sa kapasidad ng mga violence against women o VAWDES sa bawat barangay para matugunan ang mga violence against women and children o VAW cases. Batay sa inilabas na memo circular ng DILG 2023-104, inaasahan na ang mga provincial, city at municipal LGUs na makapaghatid ng mga technical at financial assistance sa mga barangay para makapagsagawa ang mga ito ng information materials. Hatid ang mga kaalaman ukol sa VAW. Inaasahan na ang mga barangay VAWDES ay nasa barangay hall o malapit sa punong barangay na handa sa mga kagamitan at first aid kits para sa agarang pagtugon sa mga victim survivors. At sa ibang balita naman ho, pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang groundbreaking ceremony ng 7 milyong proyekto ng Maasin City Tourist Service Center at Rest Area. Inaasahang mapapalakas ng pasilidad ang industriya ng turismo ng munisipalidad, magbigay ng komportable at maginhawang lugar para sa local at foreign tourists.
Ang 7 million pesos na pondo para sa Maasin City Tourist Service Center at rest area ay kasama sa incentive na natanggap ng municipality sa kanilang pagpasa sa 2022 Seal of Good Local Governance o SGLG. Malaki pala, sir, ang premyo. Oh. Layunin ng SGLG na kilalanin ang mga exemplary at best practices ng local government units sa bansa. Pagbuti niyo, 7 million din yan. Oo, sir, malaki. Samantala, nakisa ang DILG sa ginanap na Post-State of the Nation Address sa SONA, Philippine Economic Briefing sa Cebu City nitong Biyernes. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa para mapag-usapan ang economic performance ng bansa at makaugnay na isyu at pulisiya sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Sa nasabing briefing, iniulat ni DILG Undersecretary Marlo Iringan ang mga programa ng ahensya gaya ng Seal of Good Local Governance, Ease of Doing Business, Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o Bida, at Full Devolution. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang DILG sa pamilya ng 17-year-old na binatilyo na si Jerod Jemboy Baltasar na napatay matapos na mapagkamalan ng mga pulis na suspect ng kanilang tinutugis sa Navotas noong August 2. Kahapon, humarap na sa preliminary investigation ang pamilya at kaibigan ni Jemboy na tumatayong testigo sa kaso. Si Jemboy ay nailibing na ngayong hapon sa La Loma Cemetery. Kasalukuyang nakakulong at naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang mga sangkot na polis habang ang 27 na miyembro ng Navotas City Police na sinibak sa pwesto ay sasailalim sa retraining at refresher courses. Tiniyak naman ni Secretary Abalos na mabibigyang hustisya ang pagkamatay ni Baltasar. Samantala, idinulog na rin ni Sec. Benhur Abalos sa Philippine National Police at National Police Commission or NAPOLCOM ang pag-amendya sa Command Responsibility Doctrine. Aniya, ang mga opisyales na nasa mataas na posisyon ay may pananagutan sa anumang irregularidad ng kanilang kapulisan base na rin sa NAPOLCOM Memorandum Circular No. 95-03 at Executive Order No. 226 on Command Responsibility ng PNP. Maganda yan, Yusek. At para sa ating mga police officers, abay maging alerto, ha? Ayan. At mabigyan ng madalas na paalala ang kanilang mga tauhan na huwag gagawa ng mali. Ayan, krimen. Ingat para hindi sila madamay. Kasi katulad nito sa Navotas Police, at yung mga walang kasalanan nadamay tuloy. Ayan. Mistaken identity. Oo, ayan. Sasama tuloy sa retraining at refresher courses. So, yan po ang doktrina ng Command Responsibility. Babalikan namin ni Yusek Marz ang ilang pang mga balita hatid ng DILG. Sa ating pagbabalik ay may makasama tayo mula sa Presidential Communications Office, PCO. Yes. At live po siya na nandito. Live ba? Wow. Akala ko kasama rin natin si Mayor Abby Binay at Mayor Lani Cayetano, ha? Sure. Hindi na ba magkakais yung dalawang mayorang ito, ha? Or never say never. Ayan. Maraming mapagkasundo ni Secretary Benhur Abalos. Babalikan po natin ang mga balitang ilang pang mga issues. Oras alas 4:18. Sa laban na ito, pinapangako ko sa inyo, seryoso tayo rito. Hindi tayo matatakot dahil sama-sama natin lalapanan ang droga. Yan ang gagawin natin. Dahil dito, bida ka. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa illegal na droga. LG, balita at aksyon. Oras alas 4:25. Nagbabalik ang DILG sa DCRH sa break time.
At ngayon po ating alamin at talakayin ang Media and Information Literacy Meal Project ng ating pamahalaan. Correct ka dyan, Lakay Deo. Kaya naman sa hapong ito ay ating makakasama ang isa sa mga magagandang Undersecretary sa administrasyon na ito, Undersecretary for Digital Media Services ng Presidential Communications Office or PCO, si Yusek Emerald Ann R. Ridao. Magandang hapon sa iyo, Yusek Emerald. Ganda. Magandang hapon, Yusek Marge. Magandang hapon. Good afternoon, Yusek. Ganyan ba ang kulay ng Emerald? Jade? Close, yes. Actually po, malapit na. Yusek Emerald, ano ba ang pinakaiba ng misinformation at disinformation? At ano naman ang pinakaiba ng mga ito sa tinatawag nating fake news? Sige, mag-umpisa po tayo din sa pinakamadaling explanation. Ang fake news po kasi ay yung talagang post na ginagamit ang mga logo ng news stations, ng mga radio stations para magmukha talaga silang balita kahit na hindi talaga sila balita. So, sa ngayon po kasi madali nang mag-grab ng mga sa Google ng mga logo, madali na rin gayahin yung itsura ng post, gayahin nyo lang yung font, ganun. So, madali na pong gumawa ng nagmumukhang balita pero hindi talaga. So, nagmukhang legitimate. Nagmukhang legit, exactly. Ang misinformation naman po, ang basis nito is, although hindi siya totoo, hindi rin sinadya na kumalat. So, for example, maalala po natin nung umpisa ng COVID, since hindi po natin masyado pang naintindihan kung ano yon, kung paano i-prevent, wala po tayong bakuna, ang dami pong kwento na umiikot sa Viber, sa Facebook, gawin nyo to para hindi kayo magka-COVID. Kung ubuhin kayo, ito yung gawin ninyo. Na wala pong medical basis. Although hindi naman sila pinaikot para manlinlang, hindi din factual ang basis nila. So, misinformation, to a certain extent, hindi po siya sinasadya. As compared to disinformation, which is really intentional. Yes po. So, yun po talaga, alam natin ang katotohanan, ngunit, ginagawa natin ang alternative facts, alternative stories, para talagang maiba ang naiisip ng mga tao pag nabasa nila. At ano naman ang nagtulak sa PCO Yusek Emeralda para ilunsad itong Media and Information Literacy Program na bagong strategy ng pamahalaan upang sugpuin ang paglaganap ng fake news dahil pati ang Pangulong Marcos ay concern din dito sa issue ito, Yusek Emerald. Hindi na din po kasi madi-deny. Lahat na po yata ng agency ng gobyerno ay naging biktima na ng fake news at some point. In fact, I believe including DILG. Yeah, at one point. So, yes, madalas po, for example, DSWD, palaging nakakukuha sila ng mga reklamo galing sa mga mamamayan na akala namin may payout sa gantong oras, sa gantong araw. Dahil nakakita daw po sila ng balita na meron. And in fact, text blast lang po yun. So, nakaka-disrupt po siya sa operations natin and more importantly, na-affect po talaga yung mga citizens. So, since nakikita naman po namin kung gaano siya ka-important and kung gaano ka-laki na po yung problem, ginawa na po natin ang paraan. So, one of the things that we are doing, we are focusing on prevention po. Kasi through the cybercrime division, existing naman na po yung penalties for fake news peddlers. Meron na po tayong on the punishment side. So, ang focus naman po ng PCO, nandito po tayo sa prevention side. So, meron ng law na magbibigyan ng parusa, fine, penalty sa mga nagpapakalat ng fake news, Yusek? From what I have read, I think it's punishable for up to 40,000 pesos if you are found. 40,000 pesos is magiging deterrent. May kasama imprisonment yan? Hindi ko pa po nababasa kung meron. But I'm sure of the penalties po. Parang 30 to 40,000, parang ganun. Lakay, naalala ko, di ba, nagkumalat yung balita, yung sa 1,000, yung new 1,000 bill. Yung kapag na-fold daw, hindi tatanggapin. To the point na BSP had to write to DILG and ask help to combat the misinformation nga na I've folded yung bill, hindi tatanggapin. So apparently it's real. That's exactly the kind of misinformation that circulates, and dahil especially kapag involving pera, mabilis maniwala ang mga Pilipino. So I recall actually the BSP tried to issue a statement pero mas natabunan na talaga nung mga assumption.
once the misinformation is out po kasi, mahirap na siyang i-backtrack. Yeah. Kaya mas effective po talaga yung prevention. So, takot ang mga tao gumamit ng 1,000 bill na bago. Kasi pag na-fold, ay, wala na raw value. So, it's hard. It's really hard. Kaya humingi na sila ng tulong sa DILG. So, Yusek Emerald, sa pamamagitan nga ng program na to, paano nito mapapaunlad ang digital literacy ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga youth or kabataan? Well, I think it's important to note that access to digital media does not equate to literacy automatically. No. So, part of what we are trying to do is to ensure that the citizens, especially the youth, who have access to digital media, halos lahat naman yata ng kabataan either meron ng cellphone or nakakapaggamit ng internet sa schools. So kahit pa paano may access na po sila sa digital media, what we are trying to help them do is to create within themselves or among our youth a culture of responsibility po. Na hindi dahil nakita mo ay paniniwalaan mo na agad. Hindi dahil may logo ng news ay ibig sabihin news siya. Hindi dahil nag-viral ay fact na siya. So, yun po yung mga gusto naming ilagay sa existing media information literacy modules na meron naman na po sa high school level. Dadagdagan lang po namin ng digital aspect. Digital literacy as well as how to spot the markers of legitimate information versus opinion versus misinformation and disinformation. Ang meal program, Yusek Emerald, ay pinangunan yung agency sa PCO at kasama na rin katuwang ibang ahensya katulad ng DepEd, CHED, DSWD at DILG. So ano po ang magiging role, responsibilidad ng mga government agencies sa pagpapatupad ng ganitong programa, meal program, Yusek? Actually, we're very grateful that the agencies really came together for this kasi hindi po siya magiging effective without the cooperation of all of the agencies that you mentioned. On the education side po, because the aim of the MIL campaign is really prevention through education, we really need CHED para po madagdag sa curriculum talaga ng higher education institutions itong media information literacy campaign. Sa side naman po ng DepEd, magkakaroon tayo in partnership with our partners in the private sector, parang training the trainers type of workshops para din po hindi lang yung mismong information or yung material na ginagamit sa school ang merong media information literacy, pati yung mga teachers po will be capacitated to really help the youth appreciate what media literacy is, and more importantly, the impact of misinformation and the responsibility of the youth in making sure na hindi pa siya mas lalong kumalat. And then of course, we recognize na hindi naman po lahat ng youth ay nasa school ngayon, which is why we are working with DILG and DSWD to reach the out-of-school youth as well as the barangay level po. So through the programs already existing with the DILG, we will be able to add the media literacy, particularly at the family level. We are hoping to add a module for parents on digital parenting, kung paano po suriin yung mga YouTube channels or yung mga Facebook pages na pinapayagan nilang panoorin ng mga anak nila. Actually, pati mga magulang, pinapakalaman, pinaparaan ng mga bata ngayon. Kasi syempre, di ba, yung fear nga nila na baka they're watching something na it's not app for their age. So, Yusek E, sorry, I call you Yusek E. Yusek Emerald. That's her nickname po kasi E. So, in my head, E. Formal nga pala tayo. Problem. Bukod pa sa mga government agencies na na-mention kanina ni Lakay, nakipagtulungan din ang pamahalaan sa Facebook, Yes. Instagram, favorite ni Lakay ito. Lagi siya nakatutok doon. YouTube, TikTok, at X na dating kilala na tawag na Twitter. So ano naman ang inaasahan natin sa mga kumpanyang ito upang makatulong sa layunin ng Media and Information Literacy Campaign? We are very, very grateful for the participation of the private companies that you mentioned. In fact, we know that the MIL, hindi po siya magiging as effective kung hindi kasama ang private partners kasi sa platforms po talaga nila mismo umiikot ang fake news. So from Facebook, Meta po,
who run Facebook and Instagram. Nakausap na po namin sila, and it turns out na matagal na po pala silang merong media and information literacy programs din. They have over 12 modules around 1.5 to 2 hours each, and they have also been making their own effort to get that out. So with a partnership with the ILG, we are hoping to get those programs down to every barangay. Kasi nung kinausap po namin yung Facebook, ang sabi po nila is nasasayangan sila dahil meron na po sila mga modules pero wala silang reach sa grassroots. At least may intensify now yung efforts now that the government is involved. And especially with the reach of the ILG, talagang may integrate siya at the barangay level. So medyo may pressure pala sa amin, Lakay. May malaking role kayo rito, Yusek. So that's what I was saying, we couldn't do it without them po talaga. And then for TikTok naman po, since alam naman po namin kung gaano ka-involved ang kabataan sa TikTok, kapag nasa TikTok, halos tinatrato na nilang truth ang nakalagay doon. Then, and aware naman din po ang TikTok as an app of their responsibility in maintaining truth on the digital platform. And so meron din po silang ways to assist us with pushing out anything that is not legitimate information, and they also have media information literacy programs, which again we can integrate with Twitter po and with Google. Also the same, they are able to help us identify channels, programs, tools. They're able to give us part of their tools in order to really enhance the campaign. So we're really looking forward to working with them kasi po meron na po silang mga ginagawa talaga for media and information literacy. And with the help of the government, mas maraming Pilipino lang po ang makakakuha ng mga programs na ito. Kasi yung mga ganitong Yusek, katulad ng TikTok, ginagamit din ng ibang agencies, private agencies para yung information campaign ba nila mas madaling maintindihan, mas madaling maipropagate, mga ganon. So ginagamit talaga ng ibang agencies. Kaya lang napagsasamantalahan minsan nagagawa sa kalokohan ng iba. Pero very entertaining kasi yung TikTok. Tama ka, you could Yusek. Actually spend an hour just watching. Yes, diba? Magaling yung algorithm nila talaga. Nakaka-addict siya. Correct. Nakatuwa. Ayan. Buti wala akong TikTok. Informative din. Pero alam mo meron, hindi ako nagpo-post. Baka hindi na ako maka-work kapag ganun. Ang DILG Yusek Emerald ay hahalili sa training ng mga LGUs sa kampanyang isinusulong ng MIL. Bukod dito may mga inasan ka bang kontribusyon mula sa DILG pagdating sa law enforcement? Laban nga dito sa misinformation at disinformation o kaya mga fake news. Actually, since nauna po sila with the cybercrime, ang ginagawa po ng Media and Information Literacy Campaign is we are merely complementing that with the prevention side. So, meron na po actually on the law enforcement side, ongoing na po siya. And we feel that rather than just rely on the penalties, we should also approach it from the source of the problem, which is why we are focusing po talaga on prevention. So the goal is that the combination of a prevention campaign as well as the penalties will make a significant impact in the reduction of fake news in our digital landscape. Ano sabi ni Pia Wurtzbach? Think before you click. Exactly. Okay. Yusek E, last na lang. Kasi we don't want to take too much of your time na rin po. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, especially the youth, upang suportahan naman nila ang Media and Information Literacy Campaign na layuning masugpo ang fake news? Well, first of all, thank you for having me and giving me the opportunity to say this to our listeners, and salamat po sa mga nakikinig. Gusto ko lang po ipaalala ang mismong mensahe ng ating presidente nung siya po ay nagsalita sa launch ng Media and Information Literacy Campaign. Dalawa po ang sinabi niya na talagang tumatak. Ang una niyang sinabi ay sa ating kabataan, know your source. So, hindi porket naka-lab coat ang nag-video ay doktor na siya. Hindi porket nag-viral ang isang video ay katotohanan na siya. So, let's take the extra time to really double-check kung saan nanggaling ang pinanonood natin at kung ano ang motivation kaya kung bakit siya na-post. And kung mahanap ninyo na hindi naman pala siya katotohanan, ay wag na po nating i-share. Dahil hindi naman po talaga magiging widespread problem ang fake news kung wala ding nag-share nito. And then ang second po na sinabi ni BBM
is fight for the truth. And so that is really the main goal of the Media and Information Literacy Campaign. We want the truth to prevail in the digital platform. And alam naman po namin na hindi natin to makakaya without the participation of all of our citizens. So we really hope to get the public to participate in this, and we're excited to be working with the youth to really capacitate them to make the decision for themselves, to discern fact from fiction, from opinion, and to be able to really boost their distinction between the two. That was beautifully said. Yusek, isa na lang. Ang Pangulong Marcos ba, nabiktima na ba siya ng fake news? Siya, ang ganda ng tanong mo, Lakay, kasi siya mismo ang makakasagot talaga niyan on a personal, by personal experience siya. Sa totoo lang po, madalas. Wow. In fact, kahit nung hindi pa po siya tumakbo, kahit nung ordinaryong citizen lang po siya, unfortunately, madami pong gumamit ng pangalan niya para mag-solicit ng funds. Up until now. Hanggang ngayon, mas lalo nang lumaki. Mas lalo na ngayon, sir. We get reports and complaints na... Exactly. Unfortunately po, hindi kasi may iwasan na since sikat siya. Even back then, bago pa po siya tumakbo, parati po kami nakakatanggap ng mga inquiry and reklamo na po talaga na na-scam ako kasi nagbasa ako or may pumunta sa bahay ko at nagsabi na kung magbigay ako ng 1,000 pesos, masasali ako sa isang listahan, mga ganun po. So, throughout the years, madami na pong statement ang na-issue si President Bongbong Marcos regarding na hindi ito katotohanan. Ito lang po yung official website ko, ito lang po yung official social media ko, dito lang po kayo kumuha ng information. Pero sa lagay na yon, talagang naging biktima pa rin po siya. Yes, po. Okay, maraming salamat Yusek. Emerald Ana Ridaw ng Presidential Communications Office. At sa ating pong pagbabalik ay makasama natin mula sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. At yan po ay matapos ang ilang mga paalala. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Ang implementasyon ng Supreme Court decision ay nagtatakda ng bagong yugto para sa inaasam na full devolution. Ang karagdagang pondo para sa LGUs ay magagamit upang maging mas maayos ang pasilidad at infrastruktura at mapabuti pa ang serbisyo sa kanilang mga lokalidad. Marahil ay tinatanong ninyo kung ano na ang ginagawa para maipatupad ito. Binigyan ng 3 taon ang LGUs at ang national government upang ganap na mailipat ang mga programa ukol sa devolved functions sa mga LGUs. Ito ay mula 2022 hanggang 2024. Para sa maayos na transition, ay nagsisimula ng maganda ang buong pamahalaan simula pa lang noong 2021. Nagsimula ito sa paglabas ng Executive Order No. 138. Dito ay binuo ang Committee on Devolution at nakasaad ang mga mekanismo para sa operationalization ng mga tinatawag na Devolution Transition Plans o DTP para sa national at mga LGUs. At sa darating na taong 2025 ay inaasahang ganap na ang kapasidad ng mga local government units. Mas epektibong tugon sa pangangailangan ng mga Pilipino ang ihahatid ng devolution. Angat, lokal, tamang pondo, angat serbisyo. Tayo po ay nagbabalik sa DILG sa DCRA sa break time. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang Alternative Learning System Program ng Bureau of Jail Management and Penology para pa sa mga persons deprived of liberty o PDL, Yusek. So, tama ka dyan, Lakay Deo. At para sa hapong ito, ay ating pong alamin ang programang pang-edukasyon para sa mga PDL learners natin. Kasama natin ang hepe ng Bureau of Jail Management and Penology, Jail Director Ruel Rivera. Hello, Chief. Kamusta po kayo? Hello, magandang hapon po, Noble Deo and Yusek Marge. And sa lahat po na nakikinig sa ating programa, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa inyo, Chief. Good afternoon, Kuyang Director, sir.
Sir. Good afternoon, Noble Sir. Sir, ito bang Alternative Learning System o ALS ay inaalok sa lahat ng bilangguan ng BJMP sa buong bansa? Alam niyo po, Yusik March, napakaganda pong katanungan. Ito pong tinatawag nating also Alternative Learning System, isa pong educational program ng BJMP. Ito po ay meron po tayong 403 out of 479 jails na mayroon po tayong programa na ito. At ang mga bilanggo po natin ay natutulungan po natin sa pamamagitan ng ALS program. Paano, General Director, pinipili ng BJMP mga PDLs na isinasa po dito sa ALS program? Ito po ba ay voluntaryo o meron bang qualification na tinitingnan po ang BJMP dito, General Sir? Ito po ay voluntaryo pero kami po ay may mga ginagawang hakbang. Tulad po halimbawa pagpapagawa ng intake interview kung saan inaalam ang kanilang background at ang pangangailangan. Parang makakuha kami ng impormasyon doon po sa isang kapatid natin na PDL. At meron din po tayong functional literacy test kung saan inaalam din ang kakayanan, kaalaman ng isang PDL sa pagsusulat at sa pagbabasa. Minsan, meron din kaming basic literacy program. At alam po naman natin ang karamihan sa mga persons deprived of liberty ay undergraduate. Hindi po ito nakapag-tapos ng elementarya, ng sekundarya o senior. Kaya po hinahimok po namin siya sumilalim dito sa mga nasabing programa upang maging makabuluhan ang kanilang pananatili habang sila po ay nakapiit sa ating mga bilangguan. Chief Ruel, hanggang anong antas po ng edukasyon? Like elementary, junior, senior high school, ang inaalok na ALS program ho ng BJMP? So meron po tayong para sa elementarya, secondary at senior high. And meron na rin po tayo yung college behind bars. At ito nga pong utos sa atin ng ating butihing kalihim, Attorney Benhur Abalos. Kasi dati ho isilang region na nagkaroon. Ngayon po, dinagdagan na po natin. May 4 na puling na dagdag na pwede po mag-aral ng kolehiyo ang ating po mga kapatid na nakapiit. Hanggang college. Hanggang college na. General Rivera, Kuyang Sir, ayan na. Paano ang pasok nila? Araw-araw din pa ang pasok ng mga PDL sa kanilang mga klase katulad ng pangkaraniwang paaralan? At parehas din po ba ang kanilang curriculum o mga subjects na itinuturo po sa ating mga PDL, General Rivera, Sir? Opo, meron po silang araw-araw, meron naman pong 3 o 4 na beses sa isang linggo ang pasok. Depende po yan sa espasyo natin sa jail. Ang po naman natin medyo masikip. Pero katulad nga po na nabanggit natin, pinapano po natin na gawing araw-araw para po matulungan sila dito po sa ating mga programang ito. Pagkat napakahalaga po nito, marami na po tayong success stories na nakita, narinig, na sila po ay nakapag-aral at nakapagtapos at paglabas po nila, nabigyan sila ng trabaho po sa labas dahil po dito sa pag-aaral sa loob habang sila'y nakapiit. Gandang talaga, no? Na programa to, no? At least kahit nasa loob, nagiging functional kanina po, pa. Noble Deo, yung tanong po ninyo, Yes, sir. Pareho lang po sila ng kung ano po yung nandun sa mga eskwelahan, pareho lang po sila ng mga curriculum na ginagamit. Medyo may mga adjustment lamang po sapagkat tulad nga po na nabanggit, sila po ay nakapiit. Pero at the same time po, isa po yung itinuturo doon po sa labas, dito po kung sila ay nasa labas at doon po sa loob ng ating piitan. Pareho lamang po ang curriculum na ginagamit po. May mga binabagsak din ba ang estudyante o PDL, Noble Ruel Kuyang Sir? Halimbawa, doon po naman, bawal po kasi mag-absent kasi nandun na po sila. At uso po ba dyan ang pag-cut ng class? Cutting class, walang cutting. Bawal din po. Bawal yun, di ba? Chief, ano naman yung mga naging hamon na hinarap ng BJMP nung nag-start kayo sa pag-implement po ng programang ito? Ano yung mga naging hurdles nyo po? So, based on your experience po. Yeah, Yusik Marge. Ang una po naming naging dito hamon sa amin, siyempre, yung pong kakulangan ng espasyo sa pagsasagawa ng klase. Minsan, meron din po kaming kulang ng mga school and learning materials. Kaya nga po hinihimok po natin yung pong mga kapatid natin sa labas na nakakarangya sa buhay na tulungan po kami, mag-donate po sila ng mga schools
and learning materials para po naman makatulong sapagkat alam naman po natin, medyo hikaos din po ang mga kapatid natin na yan. Pero ganun pa man po, ginagampanan po natin at ginagawa ng paraan na ito pong mga kakulangan ito ay ating matugunan even po sa limited resources po ng DILG at saka ng BGMP. Anong kailangan nila na Noble Rivera, sir? Laptop po ba? Kailangan po nila ng mga pangsulat, pangsulat ng papel, lapis, Crayola, yan po. Pero maguro lang po ba ng DepEd ang mga pwedeng magturo sa mga PDL sa General, sir? O meron din kaukulang training ang mga tauhan po ng BGMP para sila po ay magturo din, makatulong sa pagtuturo? Tama po yan. Meron po kaming talagang mga teacher na yung po ay mga lisensyado na sila po tumutulong sa ALS natin, sa DepEd, pagtulungan po natin sa DepEd. Ito po mga lisensyadong guro na to is nakipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang sila na rin po ang magsilbi na teacher sa kanila. Marami po kaming teacher na available sa BGMP. Lakay Deo, volunteer tayo. Pwede po ba kahit hindi lisensyado? Basta may knowledge on certain subjects. Ayan, halimbawa. Tulad po ni Yusik March, isa po yung batikang abogado. Yan, Kaya, welcome po kayo. Basic lang po, basic constitution laws. Ganun. Pwede, no? Baka pwede tayo mag-volunteer. Ayan, mass communication. Paglabas nila, maging journalist, reporter, o kaya news writer. Yun naman po yung purpose, di ba, sir? To reintegrate them back to the community. Yes. Yun naman talaga yung natin, goal. Chief Rivera, bukod po sa tulong na edukasyon, ano pa bang mga benepisyo o incentives ang pwedeng makuha ng mga PDLs na nagpakita ng magandang performance sa kanilang pag-aaral? Yung mga hindi bumagsak, Lakay Deo. Sakop po ba ito ng GCTA or Good Conduct Time Allowance sa maaaring mapaikli sa kanilang pagkakakulong? Opo, tama po kayo, Yusik Marge. Dalawang bagay po ang nagagawa natin dito sa ating ALS program. Una, natuturuan po natin sila na matuto at paglabas po nila, meron po silang magamit na kaalaman sa pag-aaral doon. Then sunod po, isa rin po ito sa tinatawag natin na time allowance for studying or teaching and mentoring. Kasi meron din po tayo ng mga nakapiit na mga licensed teachers. So pwede rin po sila sa pagtutulungan po ng DepEd. So dalawang bagay po. Nababawasan po ang kanilang sentensya sa loob sapagkat ito po ay parte ng Good Conduct Time Allowance. Ito po tinatawag na time allowance for studying, teaching at saka mentoring po. Naku, nabanggit mo yan, Noble Kuya Jel Rivera, sir. Ayan, may bako ko yung PDL ngayon dyan na may recommend ako na pwede magturo. Si Kuya Jason Sa, di ba? Yung broadcaster, ayan, naging professor yan. Ayan, pwede magturo ng Mascom. Okay, siguro ibang subject ko ano yung kanyang forte sa pagtuturo, General Rivera, Kuya sir. Opo, Noble Deo, tama po kayo. Marami po tayong mga kasama na kapiit ang tumutulong po sa atin sa mga ganitong programa. Magagamit po natin sila, yung kanilang kasanayan at kahusayan ay nagagamit po natin din sa loob. Teka muna, yung nga palang gagawin dito sa high school, pwede bang mag-college? May mga college bang, may courses ba na itinuturo dyan sa BGMP Jel Rivera, Kuya sir? Opo, Noble sir, napakaganda po. Kasi nung pong 2017, nagsimula po ito sa Davao. Isa pong eskwelahan doon, ito pong tinatawag natin na University of Southeastern Philippines. And alam po nyo, 7 na po nakapagtapos doon. Dangan mga lamang po at nagkaroon ng pandemya, kaya po medyo natigil. Pero ngayon po, sa atas po ng ating kalihim, Attorney Ben Horabulos, nadagdagan po ito. Meron po tayong karagdagan na 4 pong eskwelahan. Isa po sa NCR, ito pong Quezon City University. Sa Memorot po itong Grace Mission College. Sa Region 11 po, Davao po, nadagdagan pa rin po tayo. Then sa Region 12 po in Cotabato, yung Green Valley Foundation Incorporated. So dati pong isa, ngayon po ay apat na. Ang ating pong kolehiyo na tumutulong sa atin para po sa programang College Behind Bars. Anong mga courses yan, Jel Rivera, Noble sir? Meron bang business adyan, nursing, medicine, law? Common lang po ito ng mga kurso na yung pong
Ang pinipili po natin yung madali silang makahanap ng trabaho paglabas po nila sa piitan. Ayan. Usually, anong... Basic courses po, basic courses. Basic courses. Ayan, okay. So, business ad, mga ganyan. Ano mga courses? Opo, business ad, yan po. Ayan. Mga business, no? Actually, makakatulong yun eh. Hindi naman po yan, Music March and Noble Deo. Meron pa rin po kami mga literacy program na binibigay din sa kanila. May mga skills development program. Kasi sa ating mga nakapiit, na sana paglabas nila, meron na silang mahanap na trabaho. Kaya naipag-ugnayan kami sa TESDA. So may mga short courses din po kami. May 6 months, may 1 year, may 2 year. Ayan. Meron po kami ladderized program para din sa kanila. Parang electrician, mekaniko, something ganyan. Plumber. Opo. It's effective yan. At meron nga po, nung huli akong guest speaker doon po sa lungsod ng Iloilo, nagulat nga po ako doon sapagkat meron po akong nakasalamuhan doon na dating persons deprived of liberty na ngayon po ay nagtatrabaho na sa City Hall po ng Iloilo. Wow. Nakakatuwa pong mga kwento. Siguro... Meron naman pong isa na dahil po sa loob siya, yung pong TCMP namin, Therapeutic Community Modality Program, paglabas po naman niya, naging isa siyang OFW sa Saudi Arabia. Wow. Ayan na, magturo ka rin na General Rivera Noble sir ng ng mga barista dyan para libre kape na kayo dyan. Opo, kasama rin po yan. Kasama rin po yan sa ina-alok na kurso ng ating pong TESDA. Meron kayong mga courses na for F&B para yung mga skills rin kasi na pwede. Okay, mga employable skills po halos tinuturo namin kung ano po yung available sa isang region. Yun po yung aming paipag-ugnayan. Sa DOLE, kami po meron na rin paipag-ugnayan para po paglabas nila, ito na pong DOLE ang tutulong sa kanila para makahanap ng trabaho sa labas. Galing pala, So, hindi porke nasa kulungan ka na, mawalan ka na ng pag-asa. May pag-asa pala, General Rivera Noble, sir. No, kailangan po magtulungan lamang tayo. Sapagkat itong mga nakapiit nito, yung mga naligaw na landas, na kailangan din nating tulungan at talalayan. Upang pagbalik po nila sa komunidad, mabuti na uli silang mamamayan ng Pilipinas. Maging productive member of the community. Meron din ba mga valedictorian dyan na cum laude, summa cum laude, General? Opo, meron din po kami mga honor student kasi matatalino naman po yan sa labas. Kaya pagdating po doon sa loob, nakikitaan po natin sila ng kakaibang skills. Meron po magaling mag-drawing, mag-painting. Kaya po, meron nga po kaming gagawin. Total naman po nandito, ang aming pong sekretaryo, Atty. Benhur Abalos, may kautusan po sa akin na magkaroon daw po ng National Summit, ng song competition, ng crafts, at saka painting. Gaganapin po yan. Sa lalong madaling panahon, binigyan po niya ako ng ilang buwan para po ayusin ito. At saka di ba nagkaroon yata ng painting exhibit ng mga PDL sa General Rivera, sir? Opo, nagkaroon po kami ng painting exhibit nung ika-31st anniversary po namin, no less than si Secretary Benhur din po ang aming guest noon. Actually, magaganda po yung mga paintings. Mga ibang options. Ang plano po ngayon ng ating Secretary, medyo palawakin. Gawin na pong national ang kompetisyon. Ibig sabihin po, lahat po ng jail ay kailangan mag-participate at gaganapin po ito sa isang malaking lugar dito sa Metro Manila sa pakipagtulangan din po ng mga iba pong local government units at saka non-government organization. Actually, magandang project po yan. Si Secretary Benhur kasi mahilig sa mga paintings. He's very creative in that way. So talagang pinupush niya talaga na magkaroon tayo ng mga painting contest for mga PDLs natin. Kasi Chief, nakita ko yung mga paintings yung magaganda. Pinakyaw yata ni Secretary Abalos yung mga paintings. Saka meron din kayo mga pots, yung mga pinapaint. Ang gandang pang Christmas gifts. Ang ganda, very social. Hindi yung makakalain na, doon pala nang galing. Kasi ang gaganda. Mura pa. Diba? And tulong na rin natin sa PDLs yun. Hindi na rin po kami bumibili sa labas. Kumbaga, kami na rin po yung tumatangkilik doon. Yung mga handicrafts nila, kami na rin po. At ginagawa po namin itong souvenirs. Kung may mga bisita po kami dito sa National Headquarters. Ayan, Yusek,
Chief, yan po. Chief, meron po ba kayo mga mensahe po para mahikayat ho natin ang mga tao ho na tumulong ho para mapa-widen ho natin itong programa natin, at saka yun po, baka you would like to request po yung mga assistance ho na pwede nating ibigay po sa ating mga PDLs na nag-aaral para makapacitate sila para paglabas ay maging productive members po ulit sila sa community. Opo, nananawagan po ako doon sa medyo nakakaluwag sa buhay na may mga sobra dyan na sana po suportahan itong Alternative Learning System Program ng BJMP. Malaki po may tutulong nito sa ating mga kapatid na nakapit para paglaya po nila ay produktibo na po silang mamamayan. So, ang pwede po nilang i-donate mga school materials, tulad po ng lapis, ballpen, saka mga reading materials po. May libro po kayo dyan na pwede po namin pakinabangan. Pwede po kayo makipag-ugnayan doon sa mga jail units po namin na meron po kami nito 478 across the nation. And doon naman po sa mga meron pong kamag-anak na nakapit, titikayin po namin na ligtas at matututo ang inyong pong mga relative habang sila po ay nakapit dito po sa ating piitan. At makakaasa po kayo na sila ligtas at matututo habang nasa pag-iingat po sila ng Bureau of Jail Management and Penology. Okay, maraming salamat General Noble, sir. At ito nga pala, may pahabol dito. Binabati ka ng mga brethren natin sa Manila Travel Square and Compass Club at mga bats natin, ha? Mga nobilities sa Imperial Bagwis bats. May mga fans, si Chief Ruel. Ng Shriners. Ayan po. Baka may gusto ko kayong batian, Chief. Siyempre po, hindi ko po pwedeng palagpasin na ang una ko pong babatiin, siyempre, ang ating kagalang-galang na kalihim, Attorney Benhur Abalos, sir. Magandang hapon po sa inyo. Ayan po. Okay. Maraming salamat po, BJMP Chief Ruel Rivera po sa oras nyo, at sana marami yung tumulong sa ating programa po. Tulungan ko kayo dyan. Tawagan ko kayo after. Ayan, nasama tayo dyan na Yusek. Maraming salamat po, Yusek Mas. Maraming salamat po, Noble Deo. Mabuhay po tayo, mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po kayo, Noble Director General Ruel Rivera, sir. Shalom. At yan po ating BJMP Chief. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa at abangan muli ang ating episode sa susunod na Miyerkules, same time. At sa ngalan po ng aking secretary, si Secretary Benhur Abalos Jr., maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Muli, ako po si DILG Undersecretary Margarita Gutierrez, signing off. Tumarang pa sa fashion show sa Malacanang. At ako naman po si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.